Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ito naman po si Danilo Manuel, I am Puritit. At ako po ay nagbabalik po sa inyo dito po sa aking YouTube channel para sa mga ating sa ating mga detalye, mga nangyayari dito sa ating Pilipinas. Ngayon po, shout out po sa inyo. Dito yan po sa mga karatig bayan natin dito sa gitnang silangan, lalo na sa Saudi Arabia. Ang 21 years akong nagtrabaho dyan sa Saudi Arabia, at siguro naman alam nyo na pagka 21 years ay malaki ang naayambag ko sa OWA. Ito po. Anyway po, pag-uusapan po natin ang tungkol po dito sa mga malulutong na pagmumura ni BP Sara sa ating presidente. At na silang makasampa sa kanilang kapangyarihan para gusto nila sila na ang maging presidente. Bakit? Kasi oras na para sa kanila na kamukhaan ito yung mga sinasabi ni Llamas na malapit ng itong si Digong. Kaya itong si Sara ay gumagawa na eksena na drama ng gugulo na ganyan para makuha nila ang simpatiya ng mga taong bayan kung sakasakali man ay dumating ang warrant of arrest ng galing sa ICC ay meron silang mga taong makukuha magwewelga na pipigilin itong pag-arrest kay Digong. Kaya itong si Sara ay gumagawa ng drama na pilit ng pinagmumura itong ating presidente. Kaya ang gusto niya, siya ang pumatay. Kaya napautos na siya ang magpapatay. Kung sakasakali man din siya mamatay, alam niyo na kung sino ang pumatay sa kanya. E di siyempre, sabihin ng mga tao, pati siya ang nasa isip niya, si BP Sara at si Lisa Araneta Marcos, ang First Lady. Tama ba yan sa pag-iisip? Samantalang po, alam ba nila ng dalawang yan, ng tatlong yan, lalo na si Martin Romualdez, alam ba nila na sa Quadcom ng ganyan ang mangyayari? Wala silang alam dyan. Yan ay desisyon ng Quadcom na sa pag-iimbestiga, sa paghihiring sa mga staff ni Sara Duterte. Kasi nga, isa-isa lang naman ang dahilan dito eh. Simupot po siya sa hearing para malaman niya ng taong bayan saan niya dinala ang pera. Pag nanakaw ang ginawa niya, pangungulambat, corrupt. Yan lang naman ang dahilan eh. Pagkatapos itong kaya gumagawa si Sara ng ng dahilan para ang kanyang ama ay hindi makuha ng ICC. Siyempre gagawa siya ng tao, kukuha siya ng mga tao para suportahan ang kanyang ama at magwewelga dyan sa EDSA o kaya sa Malacanang. Di ba? Kasi kasama na siya sa mga pag-iimbestiga dyan. Dahil kasama kanya si Pulong, si Mans Carpio, yung kanyang asawa. Paano naman yung kanyang Julelets na si Zulaika Lopez? O di, isama na rin yan. Isa rin yan, sinungaling. Sinasabi na kunuha yung cellphone niya. Di ba? Puro mga kasinungalingan niya. Ngayon naman, ito, ang gusto siguro ng mga Duterte na siyempre pinag-uusapan nila Llamas na itong mga Duterte ay wala na silang kaligtas-ligtas dahil buwan na lang, kundi buwan, baka di matapos itong December, baka malitis na si Digong. Yan siguro ang isa pa yan ang pinag-aano ni Sara Duterte na kaya siya ay nagwawala. Siyempre, kasama na siya sa mga imbestigahan. Pero naman, I'm sure, yung mga tauhan ni Duterte, baka mauna pa nga si Calvo. Dahil si Calvo, na si Bato de la Rosa, ang isang promotor na mahilig magtumba
ng mga tao, pero ang mga drug lord hindi niya hinuhuli at ito lang ang pinapatay niya, yung mga walang kapangyarihan, mga walang yaman na lumaban sa Senado o sa mga korte. Kaya yun na lang ang tinutumban niya, yung mga nakatsinelas. Dapat ang huli nila yung mga drug lord na katulad ni Manscapio at saka ni ni Pulong Duterte. Yan dapat ang hinuhuli nila dahil sila ang mga drug lord. Di ba? Kaya si Duterte, si Sara Duterte, atat na siyang makuha niya ang kanyang kapangyarihan na maging isa siyang presidente, at gusto niyang ipatumba ang tatlo. Para wala na silang kahirap-hirap. Siyempre, ngayon 2004 o 5, 6, 7, 8, umiapat na taon pa siya, tapos tatakbo pa siya ng 6 na taon. E di, 10 taon siyang lalaban ng presidente. Aba, malaki-laki yan, mahaba-habang panahon yan. O, di ba? Tsaka yung sinasabi niyang, yung joke, pangalawa niyang sinabi nito, hindi na joke yan. Wala nang joke dyan. Dahil yung sinabi niyang, hukayin niya ang tatay ni Bongbong Marcos at itatapon niya sa sa West Philippine Sea. Pagkatapos itong si Ferdinand Marcos ay pupugutan niyang ulo. Nakakahiya talaga. Wala siyang anong klaseng vice president yan. Kaya yung ating mga bidyong yan, kumakalat na yan. Ngayon, yung ating mga investor, yung mga gusto mag-invest dito sa Pilipinas, parang natatakot na rin dahil sa imahe ng ating Pilipinas, yung ating vice president. Nakakahiya, di ba? Siyempre, mag-invest sila ng malaki, tapos ganyan na mangyayari. Nakakahiya. Sino nakakahiya? Tayo. Hindi sila. Itong si Sara, hindi ko alam kung anong meron siyang utak. Utak biya. Atat nata sa kapangyarihan. Hindi naisip na mali yung kanyang ginagawa. Lalo na itong mga vloggers na ito. Yung mga vloggers ng DDZ. Hindi nila alam na mali yung kanilang ginagawa. Paano ulad ang ating Pilipinas kung ganyan ang ating asal ng ating Vice President, samantalang ang ating presidente ay nagsasampatiya na para umangat ang ating Pilipinas, pero hindi, pinababagsak ng isang taong walang kautak-utak. Hindi nating alam, siya pala ay Libyas, tomboy, kumakain ng pukeke. Yan si Sara. Sige nga. Mali po yan. Walang kakwenta-kwentang dapat sa yan. Hindi ko malaman kung may pinag-aralan siya. Paano siya nakatapos ng abogado? Di ba dapat yung mga ganyan nag-aaral ng abukasyon ng abogado, dapat sinasalang muna kung ito ay may pag-iisip o may utak ba o may sirang utak. Paano ito nakapasa? Sige nga, dapat dito ma-disbar tong taong to, tong babaeng to, dahil hindi maganda ang kanyang iniisip. Wala talaga. Nakikita nyo naman kung pagmumurahin ng ating Pangulo, pati ang First Lady, mga walang kaalam-alam, tingin mo. Buti nilang nakapagtitimpi pa ang ating presidente. Paano po? Hanggang dito na lang po, pakipindot po ang aking button icon para po sana ay makumalat po at lagi po kayo nakasave po sa inyo. Paki-like and share. Maraming salamat po. Bye-bye.